sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa po ay pagunita kay San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, pari at pantas ng simbahan. Tayo'y tumatanda na, makakalimutin na tayo. Minsan, nasan ba yung hinahanap ko? Nako, tayo'y lumalapit kay San Antonio. Hindi lamang mahanap yung mga nawawalang bagay natin, kung hindi mahalaga mahanap natin ang ating sarili sa Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 paris ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling paris. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 paris ng toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay.
O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na nung una ay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong panunumpang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa. Kung nangangako kayo, huwag niyo sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungunan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyo sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamamatay man ako, sapagkat ni isang buhok ng iyong ulo'y hindi mo mapupuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, sapagkat buhat sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, biyaya at pagkakaloob ng grasya ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, si San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Bago ako nandito sa Quiapo, nandun po ako sa San Carlos Seminary. Rektor po ako ng seminaryo sa may Guadalupe.
May misa po ako sa Catholic Women's League dito sa may Ermita. May sasakyan po ako noon. Nako. Siyempre, hindi ko makita yung susi sa sasakyan. Yung misa ay 9:00. Nako. Isang oras na hindi ko pa makita ang aking susi. Pumupunta ako sa aking kwarto. Tapos sa sasakyan ko, sa baka, nasaan ang susi para sa kotse? Paano kaya ito? Pabalik-balik. Nako, hinahanap ko. Pawis na ako. Sabi ko doon sa mga magmimisa ko, hindi ko makita ang susi ko. Sorry. Hindi ako makapagmisa ng 9:00. Nako. Siyempre, hanapin mo. Isang oras. Pare-parehong lugar ng 2 oras. Nako. Pagkatapos ng 3 oras, kasi po, ano itong, yung pala naipit doon sa may upuan, kakulay. Hindi mo makita kaya, nagtitingnan mo. Teka lang. Kuha na yun. 11:00 na. Tinawagan ko yung Catholic Women's League. Pwede pa ba ako magmisa? Pwede pa, Father. Di pumunta ako. Salamat kay San Antonio de Padua. Ewan ko po. Ako pa'y tumatanda na. Ewan ko po. Ako pa'y nakakalimot na. Tao lamang tayo. At ewan ko, kayo rin ay may karanasang ganito. Lumapit tayo kay San Antonio. Maraming beses na akong nawala ng bagay. Si San Antonio ang nakatulong sa atin. Kwento tuloy ako. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, kasi si Jesus hindi lamang panlabas ang ating gawain, hindi lang pakitan tao, hindi nanggagaling sa sarili mo. Kasi kung hindi nanggagaling bukal sa loob, niloloko mo ang Diyos, kapwa-tao mo, niloloko mo sarili mo. Ito ginagawa mo, pero intention mo, sa loob mo, iba naman, kabaligtaran. Nangangako ko sa inyo, cross my heart. Naku, meron pa. Pexman. Pexman. Nagsisinungaling, Pexman. Cross my heart, Talaga bang yun ang saloobin mo? Mamatay man ako. Nako. Sa Biblia, sa salita ng Diyos, hawak-hawak pa. Nandiyan ka. Tulungan nawa ako ng Diyos, di ba yung mga sumpa? So help me God. Kaya, sa karanasan ko, yung sabi ng isang paring matanda, nako, hindi sa Biblia. Pumunta kayo sa puntod ng kanyang namatay na nanay. Sabihin niya doon sa puntod, totoo ba itong sa puntod ng aking minamahal na nanay? Ayan. Kasi nagsisinungaling tayo, nambobola tayo, nagpapalusot tayo. Ginawa ba mo yan? Hindi ko magagawa yan. Sinungaling. Ganyan ang pagkakasabi natin. Di ba? Naku, lulusot pa to. Ang pagkasabi natin, hindi sinungaling. Sinungaling. May tono tayo. Sinungaling. Lulusot pa. Tatakpan pa.
Sinungaling. Yan, yan. Para, ginawa mo, sinungaling. Tinuturo sa atin, oo, kung oo. Susumpa tayo sa Diyos, deboto tayo, tataas natin maming kamay natin, di ba? Ano yan? Palabas? Ano yan? Arte lang? May papikit-pikit pa tayo, may paluhod-luhod pa tayo, may uniforme pa tayo, may oath-taking pa tayo, may picture-taking pa tayo sa harap ng Nazareno. Tunay na kaugnayan. Napahaba ko. Papaliwanag ko sana yung unang pagbasa, unang aklat sa mga hari, bilisan ko lang. Kasi si Elias, meron ng kapalit na, si Elisha. At yung balabal niya, itatakip niya sa kasunod niya. O, ako ipapalit sa inyo. Ang gagawin ko kasi mayaman si Elisha. Mayaman siya. Marami siya mga baka. Ang ginawa niya, yung mga pamato, ginawa niyang panggatong. At saka nagkaroon muna sila ng lechong baka at pinamigay sa mga tao. At pagkatapos niyan, iniwan yung mga kayamanan niya at sumunod kay Elias. Sige po. Mabalik ako kay San Antonio. Di bali kung mawala yung mga bagay, huwag lang mawala ang kaluluwa. Ako'y nagdadasal, may debosyon kay San Antonio. Nagdadasal ako, huwag lang mawala ang kaluluwa ng mga mahal ko sa buhay. Huwag lang mawala ang kaluluwa ng mga ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Maraming nawawala na. Maraming sinungaling. Sige na, dito na tayo. Sabado ngayon. Bukas pa yung mahaba akong homilya sa linggo. Sa tulong ni Maria, sa tulong ni San Jose, ni San Antonio, kapistahan niya ngayon, at mga santong tumutulong tuwing may salot, lalong-lalo si San Roque, nawa tayo'y makita natin, mahanap natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa. At gawin natin ito para sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-uugali, ang wagas na pagtalikod sa kasalanan. Tugon po natin, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Bilang isang komunidad, naway itugman natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay na tapat at laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming mga pangako ng buong puso. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Antonio de Padua, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapamig. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugan ng ligaya. Kariling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Noong Senyor purihin, haring nasa trono, ganyang alay sambahin, Viva Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio de Padua upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtam naming inyong mga idinulot sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong, ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat na italagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit nung ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkakalooban na ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong mga salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa ganito pag-asa, ako ay nananalangin na iyong ipagkaloob sa amin ang biyayang ito.
sabihin natin ang ating kahilingan. Ang kasagutan sa aming kahilingan ay maaaring mangailangan ng himala, ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, mga pusong umuunawa sa mga nangailangan, ibulong mo po ang aming kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus, Amen. na iyong iniibig at pinaglilingkuran sa buo mong buhay. At ito po ay tanawin naming malaking utang na loob sa iyo, at kami nangangakong maging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. Amen. Mamaya po, sa misa ng tanghali kay Father Danichi, sapagkat kapistahan ngayon ni San Antonio de Padua, meron pong pagbabasbas ng tinapay ni San Antonio, sa Ingles, Blessing of Saint Anthony's Bread. Taon-taon po natin itong ginagawa, at mamamahagi po tayo ng tinapay na nabasbasan at ibibigay natin ito sa mga nagugutom sa ating kapaligiran. Kaya ang mensahe nito ay tumulong tayo sa mga nagugutom. Marami pong nagugutom ngayon. Ito po ang pinapaalala sa pagbabasbas ng tinapay ni San Antonio. At bukas Linggo, hindi po ako magmimisa ng alas 6 ng umaga. Sa halip, ako po ay magmimisa ng alas 4 ng hapon, sapagkat bukas ay kapistahan ng Corpus Christi, ang kabanal-manalang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At pagkatapos ng misang alas 4 ay magkakaroon tayo ng prosesyon ng Santissima. Prosesyon ng Santissima. Imbitado po kayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Muchas personas sufren
por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.